Nanginig ng bahagya ang kamay ni Mariana habang binabalanse ang pilak na tray. Sa pinakamarangyang restaurant sa Sao Paulo, sa gitnang mesa, naroon si Sheikh Hamad Al Saudi, isang bilyonaryo mula sa Persian Gulf na may kayamanang higit sa 3 bilyong dolyar. Katabi niya, 3 lalaking elegante ang bihis, ang tahimik na nagmamasid sa lahat, tila walang pakialam. Huminga ng malalim si Mariana at lumapit. "Magandang gabi, maligayang pagdating sa La Maison d'Or," sabi niya ng kalmado, matatag at propesyonal ang tinig. Hindi man lang siya tiningnan ni Hamad. Nakatuon pa rin ang mga mata nito sa kanyang telepono. Tamad nitong ikinaway ang kamay na parabang nagpapalayas ng lamok. "Alak," aniya. Pagkatapos tumigil saglit at nagdagdag sa mabagal, may punto at banyagang Portuges. "Pula!" Tumango si Mariana at maingat na inilapag ang mga menu. "Para bumagay sa inyong pagkain, inirekomenda ko po ang 2015 Chateau Margaux. Isa ito sa pinakamahusay na ani at masarap itong ipares sa pulang karne o masesilang isda," alok niya. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Hamad ang kanyang mga mata. Hindi dahil interesado siya, kundi may halong pagkainip at kaunting ngiti sa labi. "Magdala ka na lang ng kahit ano," matalim nitong tugon. "Sa tingin mo ba kailangan ko ng suhestyon mula sa isang waitress?" Napangiti ng bahagya ang mga lalaki sa kanyang mesa. Ramdam ni Mariana ang hapdi ng sinabi, ngunit nanatili siyang propesyonal. "Siyempre, Ginoo, iaalok ko ito agad," maayos niyang tugon, sabay talikod upang kunin ang alak. Ilang minuto ang lumipas at bumalik siya upang ibuhos ito sa mga kristal na baso. Isa sa mga lalaki ang sumulyap sa menu at nagtanong, tila dahil lamang sa kabaitan, "Ano ang maire-rekomenda mo?" Mabilis na tumingin si Mariana at tumugon, "Ang sea base ngayong gabi ay nahuli sa baybayin ng Santa Catarina, wala pang 12 oras ang nakalipas. Inihahain ito na may balot ng inihaw, na mani ng Brazil at maasim na sarsa ng passion fruit. Binabalanse ng asim ang linamnam ng isda, habang ang crust ay nagbibigay ng lutong na kaaya-ayang kaibahan sa lambot ng laman." Saglit na katahimikan, tumaas ang kilay ng lalaki, halatang nagulat sa tiwala, sa sarili at detalye ng sagot niya. Si Hamad gayunpaman ay nanatiling abala sa kanyang telepono. Nanatili si Mariana sa tabi gaya ng kanyang training, hindi pansin, ngunit naroroon. "Yun ang sa akin," ani ng lalaki, habang patuloy siyang tinitingnan ng may kaunting kuryosidad. Sa wakas, tumingin si Hamad sa kanya. Matulis at malamig ang tingin nito. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa, ang simpleng uniforme, maayos na buhok at tuwid na tindig. Pagkatapos, humarap sa kanyang mga kasama at nagsalita sa Arabic. Hindi nagpakita ng reaksyon si Mariana, ngunit sa loob-loob niya bawat salita ay parang sampal. "Tingnan mo to," bulong ni Hamad na may pilit ng ngiti. Nagsasalita tungkol sa isda na parang eksperto. Malamang minemorya lang mula sa script. Nagtawanan ang mga lalaki. May isa pang nagdagdag, "Malamang hindi man lang nakatapos ng high school, pero maganda naman siyang tingnan." Tahimik na tawa pa, umiling si Hamad, tuwang-tuwa sa sarili. Mas mahigpit na hinawakan ni Mariana ang tray, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Kilalang kilala niya ang ganitong kayabangan. 24 na taong gulang siya at sanay na sa mga ganitong uri ng tao, mga humuhusga, batay sa trabaho at anyo. Ang hindi alam ni Hamad, bawat salitang kanyang binibigkas, bawat insulto, ganap na naiintindihan ni Mariana. Ang yumaong ama niya ay isang propesyonal na tagasalin ng Arabic para sa isang kumpanyang internasyonal. Lumaki si Mariana na pamilyar sa wika, sa mga salita, punto at kultura. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngumiti lamang siya at magalang na nagtanong, "May kailangan pa po ba kayo?" Kumaway lang si Hamad nang hindi tumitingin. "Basta't huwag kang magtagal," tugon nito sa Portuges.
Talikod si Mariana, papuntang kusina, mabilis ang pintig ng puso. Ngunit taas noo siya, hindi matitinag ang kanyang dignidad. Pagbalik niya dala ang mga appetizer, nag-iba na ang aura sa mesa. Mas animated na si Hamad, gamit ang mga kamay habang seryosong nakikipag-usap sa Arabic. Lumalim ang ekspresyon ng mga kasama niya. Ang problema, ani Hamad, ay hindi naiintindihan ng mga Brazilian kung paano gumagana ang pandaigdigang merkado. Gusto nilang makipagkasundo pero walang ideya sa risk ng palitan o galaw ng commodities. Tumigil siya habang inilalapag ni Mariana ang mga plato. Hindi man lang siya tinignan bago nagpatuloy. Nag-aayos ako ng $150 milyong na investment sa port infrastructure dito, pero ni hindi kayang kwentahin ng mga ito ang risk-adjusted returns. Tumango ang mga executive. Marahil ay dapat nating pag-isipan muli ang kasunduan, ani ng isa. Tumawa si Hamad ng tuyo. Pag-isipan muli? Nakagawa na ako ng billion-dollar deals na mas madali pa dito. Kalokohan lang ito. Paalis na sana si Mariana nang biglang magbiro si Hamad sa Arabic, hindi man lang tumitingin. Sa totoo lang, baka dapat tanungin ko na lang si waitress. Mas mahusay pa siguro siya kaysa sa mga consultant na ito. Nagtawanan ng mga lalaki. Napatigil si Mariana. Nanigas ang katawan niya. Dahan-dahang humarap si Mariana kay Hamad. Nagtatawa pa rin ito sa sariling biro, kitang-kita ang kasiyahan sa mukha. Hindi niya inaasahang may sasabihin pa si Mariana. Para sa kanya, isa lang itong kasangkapan sa paligid, hindi mahalaga. Ngunit lumapit si Mariana ng isang hakbang. Maari po ba akong magtanong? Ani Mariana, mahinahon at kalmado ang tono. Huminto sa pagtawa si Hamad at tiningnan siya ng may bahagyang inis. Ano? Binanggit niyo po ang investment sa port infrastructure. Patuloy niya sa wikang Portuges. Tinitingnan niyo po ba ang Port of Santos o balak niyong kumuha ng private terminal? Biglang nagbago ang mukha ni Hamad. Kumunot ang noo niya, halatang naguguluhan. Anong sinasabi mo? Tumingin si Mariana diretso sa mga mata niya, hindi natitinag. Kasi po, ang pamumuhunan sa mga pantalan sa Brazil ay may kanya-kanyang hamon. Kung papasok po kayo sa public-private partnership, maaaring umabot ng 8 hanggang 12 taon bago kumita. Pero kung private terminal naman po, direktang maaapektuhan ang kita sa export kapag nagbago ang halaga ng pera. Nakonsidera niyo na po ba ang paggamit ng structured currency hedge? Nababalot ng katahimikan ng mesa, nakatingin ang 3 executive kay Mariana na para bang nakarinig sila ng banyagang wika. Samantala namutla si Hamad, hindi sa galit kundi sa gulat. Nagpatuloy si Mariana, ngayon ay nagsalita na sa flawless Arabic, malinaw at may tiwala sa sarili. Dahil humingi po kayo ng payo, aninya, ang pinakamalaking pagkakamali na maaari niyong magawa ay ang baliwalain ang lokal na panganib sa politika. Ang mga halalan sa munisipyo ay may direktang epekto sa mga konsesyon ng pantalan. Kung hindi niyo po ito isinama sa inyong kalkulasyon, parang tinapon niyo na rin ang 150 milyon sa hangin. Mabilis na tumayo si Hamad, muntik nang matumba ang kanyang upuan, namumula ang kanyang mukha, bumakat ang mga ugat sa kanyang leeg. Nanginginig ang kamay niyang nakaturo kay Mariana, galit na galit. Sino ka ba? Sigaw niya sa Portuges, malakas na rinig ng buong restaurant. Hindi gumalaw si Mariana, nakatingin pa rin siya sa mga mata nito at kalmadong sumagot, "Ako lang po ang waitress, Ginoo, yung waitress na nakaintindi ng lahat ng sinabi niyo." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Tumahimik ang buong dining room. Sa may kusina, lumitaw si Carlos Gomez, ang manager ng La Maison d'Or. Payat siya, nasa 50 taong gulang. Palaging nakasuot ng perpektong itim na suit. "Mariana," bulong niya, may pag-aalala sa mukha, "anong nangyari roon?" Huminga ng malalim si Mariana, sinusubukang pakalmahin ang tibok ng puso.
Wala po, Ginoong Carlos, kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Tumingin si Carlos sa mesa ni Hamad kung saan makikitang galit pa rin ito, nagsasalita ng mabilis at kumikilos ng marahas. Nagreklamo ba siya tungkol sa'yo? Hindi ko po alam, sagot ni Mariana, kahit alam na alam niya ang bawat salitang binibitawan ni Hamad. Bawat insulto sa Arabic ay parang lason sa kanyang tainga. Ang hambog na waitress na yon, sino siya para pagsalitaan ako sa harap ng team ko? Marahang ipinatong ni Carlos ang kamay sa balikat ni Mariana. Pumirmi ka muna sa kusina, ako na ang bahala. Tumango siya at pumasok sa kusina. Sumandal siya sa malamig na tiled na pader, nanginginig ang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit na kinikimkim. Pumikit siya ng sandali at inalala ang mukha ng kanyang ama, si Richard Santos, isang profesional na tagasalin. Palaging seryoso, laging may suot na bilugang salamin, bihirang ngumiti ngunit may kabaitan. Umuuwi siya at ikinukwento ang mga Arabong negosyanteng kanyang isinasalinan. Lagi niya silang ginagalang at hinahangaan ang kanilang kultura. Mariana, lagi niyang sinasabi, ang Arabic ay wika ng tula at kalakalan. Ang sinumang matututo nito ay nakakakonekta ng buong mundo. Sinimulan niya itong turuan nung bata pa si Mariana. Mula sa simpleng mga salita hanggang sa buong usapan, pagsapit ng 16, kaya na ni Mariana sundan ang mga komplikadong pagpupulong na isinasalin ng ama. Si Teresa, ang kanyang ina, ay may pantay na impluensya, isang accountant na nagpapakita kung paanong ang mga numero ay may sariling kwento. Tinuruan siya kung paano basahin ang mga financial statement at unawain ang investment strategy. Ang matematika ay hindi lang numero, anak, wika ng ina. Ito'y lohika, ito ang sining ng pagtingin sa hinaharap. Ngunit hindi nila nakita ang trahedya na darating, isang kotseng mabilis sa highway. Pauwi sila galing sa business meeting, pareho silang namatay sa aksidente. Si Mariana ay 21. Nag-aaral siya noon ng economics sa USP, nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa. Nagbago ang lahat sa isang iglap. Walang pamilya, walang ipon, at walang sumusuporta sa kanya, napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa ika-4 na semestre. Naghanap ng kahit anong trabaho, muna sa retail hanggang sa pagiging waitress. Ginawa niya ang lahat para makaraos. Ngayon 3 taon na ang lumipas at narito siya nagsisilbi sa mga lalaking tulad ni Hamad Al-Saudi na tinatrato siyang parang wala. Mariana, tinig ni Carlos ang gumising sa kanya. Maaari ka nang bumalik, pero pakikalma lang muna, ha? Tumango siya at muling humakbang palabas ng kusina. Tahimik na ang mesa ni Hamad. Malalaking higop sa alak ang ginagawa nito at bagaman namumula pa rin ang mukha, unti-unti nang humuhupa ang galit. Tahimik na nag-uusap ang mga executive. Lumapit si Mariana na may dalang tray ng mga appetizer at marahang inilapag ang bawat plato. Nakatungo, eksakto ang kilos, professional pa rin sa lahat ng bagay. Nakatayo si Mariana, tahimik at professional, parang isa lamang sa mga kasangkapan ng silid. Habang maingat na inilalapag ang mga pinggan, nagpatuloy ang usapan sa mesa sa wikang Arabic. Pasensya na sa pagwawala ko kanina, ani Hamad sa kanyang mga kasamahan habang tumatawa. Pero nakita niyo ba yon? Isang waitress na nagtangkang turuan ako tungkol sa pamumuhunan. Tumawa ang isa sa mga lalaki, may edad na, may bigoteng kulay abo. Huwag mo nang alalahanin, Hamad. Malamang may nabasa lang siya sa blog. Akala ng mga kabataang babae ngayon kapag nanood sila ng YouTube, eksperto na sila. Umiling si Hamad habang umiinom ng alak. Yan ang problema sa bansang ito. Lahat akala nila mas magaling sila. Walang marunong lumugar. Katatapos lang ni Mariana sa pagsisilbi at paalis na sana nang itaas ni Hamad ang kamay upang pigilan siya.
May kakaibang kislap sa mga mata nito, hindi galit, kundi panunukso, parang may palabas na gustong simulan. "Sandali lang," sabi niya sa Portuges, nakatitig kay Mariana. "Huwag ka munang umalis." Huminto siya, hawak ang tray. Pagharap ni Hamad sa mga kasamahan, ngumiti ito ng malapad at nagsalita sa Arabic, "Panoorin niyo to, magpapasaya lang ako sandali." Nagpalitan ng tingin ang mga executives, natatawa. Pagkatapos, nagkunwaring seryoso si Hamad at nagtanong kay Mariana, malakas ang boses, pormal ang tono, halos nanunuya. "Dahil mukhang eksperto ka raw sa negosyo," ani Hamad, may halong pang-aasar, "tatanungin kita ng seryoso." Nakangisi na ang mga lalaki sa paligid, halatang inaasahan ng kahihiyan ni Mariana. "Nasa gitna ako ng mahalagang deal dito sa Brazil," patuloy niya sa Arabic, "isang investment sa port infrastructure, gaya ng sinabi mo. Pero may sagabal, mas mababa ang risk-adjusted return kaysa inaasahan dahil sa pabago-bagong regulasyon at palitan ng pera." Huminto siya ng sandali, nanlilisik ang mga mata kay Mariana, tila naghihintay na magkamali siya. "Kaya espesyalista," patuloy niya, "dapat ba akong mag-invest direkta o gumamit ng offshore structure na may hedge at arbitration clause?" Naghalakan ng mga kasama, isa pa nga ang sumampal sa mesa sa kakatawa. "Hamad, masyado kang malupit," ani ng isa, pinupunasan ng luha sa mata dahil sa kakatawa. "Akala siguro niya tinatanong mo kung anong dessert ang o-orderin mo," dagdag ng isa. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Hamad, nakapamaywang na parang panalo na sa isang laban. Inaasahan niyang matitigilan si Mariana, mapapahiya. Pero hindi siya natinag. Mas mariing hinawakan ni Mariana ang tray, tinitigan siya sa mata at sumagot sa perpektong Arabic, kalmado at eksakto ang tono. "Kung ang problema ay volatility ng currency, ang pag-invest ng direkta gamit ang reais ay pangkabuhayang pagpapatiwakal. Ayon sa kasaysayan ng Brazil, halos 30% ang average devaluation tuwing eleksyon. Kaya ang paggamit ng offshore structure ay hindi rekomendasyon, kundi kailangan at dapat ay isinama na sa plano sa simula pa lang." Naglaho ang ngiti ni Hamad, napatigil sa gitna ng tawa ang kanyang mga kasamahan. Nagpatuloy si Mariana, ang boses ay matatag at teknikal. "Para sa proteksyon sa currency, pwedeng gumamit ng hedge contracts para malock ang halaga sa dolyar. Tungkol naman sa legal na seguridad, kung tiwala ka sa sistema ng hustisya ng Brazil, pwedeng dito ang arbitrasyon. Pero kung gusto mo talaga ng seguridad, kailangan mo itong isettle sa Paris o London." Bumagsak ang katahimikan na parang kurtina. Hindi makagalaw si Hamad. Namutla ito, hindi lang basta maputla, kundi kasing puti ng multo. Bahagyang tumango si Mariana, isang simpleng galang, at nagtanong, "May maitutulong pa po ba ako?" Pagkatapos, lumakad siya palayo, walang ibang sinabi, nanatiling tahimik ang mesa. Sa wakas, lumapit ang executive na may bigoting kulay abo at bumulong sa Arabic. "Hamad, ano nung nangyari?" Walang sagot si Hamad. Nakatingin lang ito sa kawalan, mahigpit ang pagkakakapit sa kanyang wine glass hanggang pumuti ang mga daliri. Ito ay isang taong hindi sanay sa kahihiyan. Sa edad na 42, si Hamad Al-Saudi ay isang haligi sa mundo ng negosyo. May hawak na imperyo sa 3 kontinente, shipping, real estate, technology. Kinikilala siya ng mga world leader. Ang isang salita niya ay sapat para maapektuhan ng $1,000,000 na kasunduan. At ngayong gabi, sa harap ng kanyang sariling team, isang waitress, isang taong hindi man lang niya binigyang pansin, ang nagpabagsak sa kanya. Bigla niyang isinubsob paatras ang upuan at kumalabog ito sa marmol na sahig. "Sandali!" Sigaw niya sa Portuges, malakas at matalim, umalingaw-ngaw sa buong restauran. Huminto si Mariana, ilang hakbang na lang palayo. Hindi agad siya tumalikod.
Huminga muna siya ng malalim, saka mahinahong hinarap siya. 2 hakbang ang lakad ni Hamad papalapit, namumula ang mukha, galit na galit. "Ikaw," sigaw niya nakaturo sa kanya, "saan mo natutunan ang lahat ng yan?" Nanatiling kalmado ang boses ni Mariana. "Sa mga magulang ko po, Ginoo." "Kasinungalingan," sigaw ni Hamad. Tumama sa ere ang salita parang latigo. "Minemorya mo lang iyan, nabasa sa kung saan, dahil walang paraan na ang isang waitress." Naputol ang kanyang sinasabi. Dahil ngayon, lahat ng tao sa restaurant ay nakatingin na sa kanya. Tumahimik ang bawat mesa, lahat ng mata nasa kanya. Sa buong restaurant, nakatindig na parang estatwa ang mga waiter, nakabitin sa ere ang mga tray. Sa di kalayuan, si Carlos, ang manager, ay nakamasid na may tensyong ekspresyon, hindi malaman kung dapat siyang makialam. Huminga ng malalim si Hamad, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero may nagbago sa loob niya. Kung gusto siyang hamunin nito, dudurugin niya siya. Bumalik siya sa upuan, kinuha ang baso ng alak at uminom ng mabagal at sinasadya. Nang magsalita siyang muli sa Arabic, kalmado ang tinig, ngunit may matalim na gilid. "Sige," sabi niya. "Gusto mo akong mapabilib? Tingnan natin kung hanggang saan talaga ang alam mo." Nagpalitan ng alanganing tingin ang mga executive. May isang yumuko at bumulong. "Hamad, baka hindi ito ang tamang oras." Pero itinaas ni Hamad ang kamay para patahimikin siya. Nakatuon pa rin ang mga mata niya kay Mariana, mapanila, kumakalkula. Nagpatuloy siya sa Arabic. Makinis ang tono pero puno ng patibong. "Nabanggit mo ang quarterly hedge sa bitatlo, pero sabihin mo, paano kung kulang ang liquidity ng futures market ng Brazil para sa isang-150 milyong dolyar na deal? Paano mo iiwasan ang slippage nang hindi dinadagdagan ang counterparty exposure?" Tumahimik ang mesa, tinitigan ng mga executive si Mariana, umaasang mag-aalangan siya, magkakamali at tuluyang bibigay. Pero hindi kumurap si Mariana. Lumapit siya, mahinahong inilapag ang tray sa isang katabing side table, pinag-cruise ang mga kamay at sumagot sa Arabic ng malinaw at matatag. "Hindi mo iha-hedge lahat ng sabay-sabay. Ististagger mo ang pagpasok sa pinakalikidong oras, mula 10:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Nabawasan ang execution losses." Tumigas ang panga ni Hamad, pero hindi tumigil si Mariana. At tungkol sa counterparty risk, may automatikong garantiya ang clearing system ng Brazil. Halos imposibleng magka-failure. Pero kung gusto mo pa rin ng dagdag na seguridad, gumamit ka ng mga top-tier na international bank na may guaranteed swap contracts. May isang executive ang napabuntong hininga ng mahina, halos hindi sinasadya. Ramdam ni Hamad ang init na umaakyat sa mukha niya. Hindi ito pwede. Mas tumalim, mas naging agresibo ang tinig niya. "Paano naman ang regulatory risk?" sigaw niya. "Nagbabago ang tax laws sa Brazil ng biglaan. Paano mo po protektahan ang long-term investment para hindi masira ng isang presidential decree?" Sumagot si Mariana nang hindi natinag. "Pinoprotektahan mo ang sarili mo sa international level. May mga kasunduan ang ilang Gulf states sa Brazil. Kung istructure mo ang deal sa pamamagitan ng United Arab Emirates, protektado ka laban sa biglaang pagbabago ng pulisiya. Ang anumang legal na alitan ay hinahawakan ng mga international court." Napatras si Hamad na parabang tinamaan. Hindi na nagkukunwari ang mga executive, nakaupo silang tulala, nakabuka ang bibig. Pero hindi papayag si Hamad na doon na lang magtapos. Nang kublihin ng kamao ang mga kamay niya, ibinato niya ang huling tanong, halos pasigaw. Kung ganyan ka katalino, bakit nandito ka? Bakit naghihintay ka ng mesa imbes na nagpapatakbo ng kumpanya? Bakit hindi ka kumikita ng milyon? Tumama ng malalim ang tanong. Tinamaan nito ang peklat na dala ni Mariana ng maraming taon, pero hindi siya umiwas ng tingin. Huminga siya ng pantay at sumagot sa Arabic, mababa pero buo ang loob.
dahil hindi laging ibinibigay ng buhay ang mga pagkakataong nararapat sa tao. Minsan, kinukuha nito ang lahat at pagkatapos, ginagawa na lang namin ang kailangan para lang magpatuloy. Sa unang pagkakataon, wala nang maisagot si Hamad. Bumuka ang bibig niya sa kamuling isinara na tigilan sa katahimikan. Tinitigan siya ni Mariana at nagpatuloy. Hindi natitinag ang tono. Pero hindi na yan problema mo. Ipinanganak kang may pagkakataon. Ipinanganak kang may pera. Hindi mo kailanman kinailangang patunayan ng sarili mo. Kaya hindi mo naiintindihan kung paano ang may kaalaman ka. Pero tinatrato ka pa rin parang wala dahil lang sa suot mong damit. Parang napigil ang hininga ng buong restoran. Ganap ang katahimikan. Nakatayo si Hamad na parang nanigas, hindi sa galit, kundi sa bagay na mas mahirap pangalanan. Hiya, pagkamulat, bumuka ulit ang bibig niya pero sa sandaling iyon ay lumapit si Carlos sa tabi ni Mariana, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Ginoong Al-Saudi, sabi niya sa Portuguese, pasensya na po kung may hindi pagkakaunawaan. Mariana, pakisama ka sa likod. Tumango si Mariana, kinuha ang tray at tumalikod para umalis. Pero pinigilan siya ng tinig ni Hamad. Teka, napatigil siya pero hindi lumingon. Muling nagsalita si Hamad, ngayon sa Portuguese, mas malambot at tila nag-aalinlangan. Ikaw, talagang naiintindihan mo ang lahat ng iyon? Bahagya siyang lumingon, kita ang gilid ng mukha niya. Opo sir, naiintindihan ko. At naglakad siya palayo, naiwang nakatayo si Hamad sa gitna ng restoran habang nananatiling tulala ang mga executive. Tahimik na lumapit si Carlos. Ginoong Al-Saudi, muli po akong humihingi ng paumanhin. Hindi na po ito mauulit, sinisiguro ko. Pero pinutol siya ni Hamad, malayo pa rin ang tingin. Sino siya? Kumurap si Carlos. Paumanhin po. Yung waitress. Buong pangalan niya? Nag-aatubili si Carlos. Mariana Santos po, sir. Inulit ito ni Hamad sa ilalim ng hininga niya na parabang inuukit sa alaala. Mariana Santos. Bumalik siya sa upuan, kinuha ang telepono at nang hindi nagsasabi sa kahit sino, nagpadala ng mensahe sa personal assistant niya. Kailangan ko ng kompletong background check. Pangalan, Mariana Santos, nagtatrabaho sa La Maison d'Or sa São Paulo. Gusto ko ang lahat. Edukasyon, kasaysayan, pamilya, bukas ng umaga. Pinindot niya ang send at itinabi ang telepono. Walang nagsalita sa mga executive. Inubos ni Hamad ang alak sa isang lagok at bumulong sa Arabic. Tapusin na natin ang hapunan. Pero halos din niya ginalaw ang pagkain. Nasa iba ang isip niya sa batang babaeng tumingin sa kanya ng diretsyo, hindi umurong at gumuho ang buong imperyo ng kayabangan niya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Mula sa marangyang kama ng presidential suite ng Fasano Hotel, nakatitig siya sa kisame. Kumikinang sa labas ng salamin ang skyline ng São Paulo. Karaniwan, pagkatapos ng ganitong hapunan, rerepasuhin niya ang mga dokumento, sasagot sa mga mensahe at magpaplano ng susunod na araw. Pero ngayon, siya lang ang iniisip niya, si Mariana, ang boses niya, ang tikas niya, ang tahimik niyang lakas. Tiningnan niya ang telepono, wala pa. Maaasahan si Mohamed, ang assistant niya, pero may mga kahilingang kailangan ng oras. Itinapon ni Hamad ang telepono sa tabi, bumangon at pumunta sa minibar. Nagbukas siya ng boteng tubig at uminom diretso. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya, hindi dahil sa galit, dahil sa hiya. Buong buhay niya, siya ang nag-uutos ng respeto, nagtatanim ng takot, yumuyuko sa kanya ang mga tao, natatapos ang mga deal bago pa siya magsalita. At ngayon, isang 24 na taong gulang na waitress ang naghiwa-hiwalay sa kanya gamit lang ang grasya at kaalaman. Sino ka ba, Mariana Santos? Bulong niya sa katahimikan. Kinabukasan dumating ang sagot. Nasa balkonahe siya, nag-aalmusal nang mag-buzz ang telepono niya. Mensahe mula kay Mohamed. Kumpletong file kay Mariana Santos. Naka-attach.
Binuksan ni Hamad ang PDF at nagsimulang magbasa. Pangalan, Mariana Santos. Edad, 24 na taong gulang. Kasalukuyang trabaho, waitress sa La Maison d'Or mula 2022. Pinagmulan ng pamilya, ama, Richard Santos, pumanaw noong 2021. Profesional na tagapagsalin sa Arabic, nagtrabaho ng 18 taon sa Transglobal Foreign Trade. Dalubhasa siya sa mga negosasyong pangkalakalan sa mga bansa sa Persian Gulf, matatas sa klasikal na Arabic at sa Levantine dialect. Ina, Teresa Santos, pumanaw din noong 2021. Lisensyadong accountant, nagtrabaho sa financial auditing para sa mga multinasyonal na kumpanya. Nakatuon ang trabaho niya sa compliance at risk analysis. Edukasyon, nagtapos ng high school na may pambihirang marka. Pagkatapos ay nag-e-enroll sa economics sa University of São Paulo, USP, ang pinakamataas na universidad sa Brazil. Huminto siya sa ika-4 na semestre, di nagtagal matapos mawala ang 2 magulang. Iba pang tala, naging ulila siya sa edad na 21 matapos ang trahedyang car crash sa Marginal Pinheiros. Walang kapatid o malapit na kamag-anak. Kilala sa husay sa economics at mga wika. Ganap na matatas sa Portuguese, Arabic at English. Dati siyang nagtrabaho sa retail bago maging waitress. Tumigil si Hamad sa pagbabasa na natili ang tingin niya sa bahagi tungkol sa mga magulang niya. Isang beses, tapos muli, at muli pa. Ang ama niya, isang tagapagsalin sa Arabic, ang ina niya, isang eksperto sa accounting, parehong nawala sa iisang trahedya. At ang anak nila, matalino at ambisyosa, nag-aaral ng economics sa pinakamahusay na universidad ng Brazil, na pilitang iwan ang lahat para lang mabuhay. Dahan-dahang ibinaba ni Hamad ang telepono na para bang bigla itong naging napakabigat. Bumalik sa isip niya ang sariling mga salita noong nakaraang gabi. Kung ganon ka katalino, bakit nandito ka nagsiserve ng mesa? At kasing linaw din ng echo ang sagot niya, dahil hindi laging ibinibigay ng buhay ang mga pagkakataong nararapat sa atin. Hinaplos niya ang mukha niya, pumikit sandali. Hindi niya kailanman naranasan ang ganitong klaseng pagkawala. Ipinanganak siya sa napakalaking yaman, anak ng isang sheikh, apo ng isang magnate. Palaging bukas ang mga pinto ng buhay para sa kanya, mga elite na paaralan, makapangyarihang mentor, walang katapusang koneksyon. Ni minsan, hindi niya kinailangang patunayan ang halaga niya para mabuhay. Pero si Mariana, nawala sa kanya ang lahat. At kahit ganun, dala pa rin niya ang mas malalim na talino at linaw kaysa sa maraming profesional na nasa payroll niya. Muling kinuha ni Hamad ang telepono at nagpadala ng mensahe sa assistant niya. Kunin mo ang address ng La Maison d'Or. Magpabook ka ng mesa para ngayong gabi sa tahimik na lugar malayo sa main dining area. Mabilis ang sagot na ayos na po, sir. Sumandal si Hamad at dahan-dahang huminga. Hindi man niya siguradong alam kung bakit niya ginagawa ito. Ang alam lang niya, kailangan niya siyang makita ulit. Nang gabing iyon, pumasok si Mariana sa La Maison d'Or na may nakabuhol na kaba sa dibdib. Buong araw, inasahan niyang matatanggal siya sa trabaho. Walang direktang sinabi si Carlos, pero sapat na ang tingin nito nang dumating siya. Ikaw ang nagpasabog ng gulo. Alam na alam niyang ang pagsagot sa isang bisita, lalo na sa kasing kapangyarihan ni Hamad, ay karaniwang sapat para mawalan ng trabaho. Pero kahit ganon, wala siyang pagsisisi. Kung ito na ang huli niyang shift, lalabas siya ng may dangal. Itinali niya ang apron, inayos ang uniforme at huminga ng malalim para patatagin ang sarili. Tapos tinawag siya ni Carlos. Mariana, sabi niya, ikaw ang bahala sa table 12 ngayong gabi. Kumurap siya. Ang table 12 ay isa sa pinakapribadong pwesto sa buong restaurant, nakatago sa tahimik na sulok, malayo sa main floor. May importante bang tao roon? Tanong niya.
Huminto si Carlos, saka sinabi lang, gawin mo lang ang trabaho mo. May tumakbong panginginig sa gulugod niya pero tumango siya at naglakad papunta roon. Pagdating niya, napahinto ang mga hakbang niya. Mag-isa rong nakaupo, nakaperpektong gray suit si Hamad Al-Saudi. Tumingala siya. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi galit, hindi mayabang, kundi may kung anong hindi niya mawari. Magandang gabi, sabi niya ng mahina sa Portuguese. Saglit na nanahimik si Mariana, hindi alam kung paano tutugon. Pagkatapos pinilit niyang bumalik sa pagiging profesional. Magandang gabi po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayong gabi? Tinuro ni Hamad ang upuan sa tapat niya. Maupo ka, pakiusap. Nag-alinlangan siya. Sir, naka-duty po ako. Hindi po pwede. 5 minuto lang. Mahinahon niyang putol. Walang bakas ng utos sa tinig. Seryoso lang. Tapat. Tumingin-tingin si Mariana. Si Carlos ay nakamasid. Halatang nag-aalala, pero hindi siya pinigilan. Maingat niyang hinila ang upuan at umupo, nakapatong ang mga kamay sa kandungan. Huminga si Hamad at nagsalita muli ngayon sa Arabic. Sinuri kita. Hindi nag-react si Mariana. Nanatili siyang nakaupo, nakikinig. Nagpatuloy si Hamad sa pagsasalita, mababa at maingat ang tono. Nalaman ko ang nangyari sa mga magulang mo tungkol sa aksidente, tungkol sa universidad na napilitan mong iwan. Nanikip ang dibdib ni Mariana pero nanatiling kontrolado ang mukha niya. Tumingin si Hamad sa sarili niyang mga kamay habang nagsasalita, lalong lumambot ang tinig. Ipinanganak ako sa pribilehiyo. Ang ama ko ay isang sheikh. Hindi ko kailanman kinailangang maghirap. Hindi ko kinailangang paghirapan ang lugar ko. Kusang dumarating ang mga oportunidad. Bumubukas na ang mga pinto bago pa ako dumating. Pagkatapos ay tumingala siya, matatag ang tingin. At kahapon, tinrato kita na parang wala ka. Tinukso kita sa harap ng lahat. Pinahiya kita dahil inakala kong hindi mo karapat-dapat ang respeto. Napalunok si Mariana pero hindi umiwas ng tingin. Malakas ang katahimikan niya. Lumipat si Hamad sa Portuguese ngayon. May dala ang mga salita niya na bihira para sa isang lalaking tulad niya. Pagsisisi. Nagkamali ako, malalim na pagkakamali. Mahaba ang katahimikan. Sa wakas nagsalita si Mariana, mahina pero matatag ang boses. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Huminga si Hamad. Dahil kailangan ko ang tulong mo. Nagkunot-no si Mariana, tulong ko? Tumango siya. Yung investment support na nabanggit ko, ang $150 milyong na deal na ipit. Walang mahanap na solusyon ang mga advisor ko at naniniwala akong kaya mo. Hindi agad sumagot si Mariana. Sinuri niya si Hamad, maingat parang hinahanap ang butas sa kanya. Sumandal si Hamad pasulong, seryoso ang tono. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo, lalo na pagkatapos ng ginawa ko. Pero humihingi pa rin ako. Tulungan mo akong ayusin ito at babayaran kita. Malaki. Tinitigan siya ni Mariana, binabasa ang mga ekspresyon niya, naghahanap ng tanda ng panlilinlang, kayabangan o manipulasyon, pero ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan, pagkadesperado. Huminga siya ng dahan-dahan. Magkano? Hindi man lang nag-atubili si Hamad, 50,000 reais para lang suriin ang problema. Kapag naayos mo, triple ang bayad. Napatalo ng puso niya. 50,000, kayang baguhin nito ang lahat. Ibig sabihin nito ay renta, katatagan, baka pati paraan para makabalik sa pag-aaral. Pero hindi pa rin siya nagmadaling umuo. At kung hindi ko masolve, tanong niya, nagbigay si Hamad ng bahagyang ngiti, may halong pait. Masosolve mo. Tinitigan pa niya si Hamad sandali sa katumango. Sige, pero may isang kondisyon. Tumaas ang kilay ni Hamad. Ano? Kalmado pero matatag ang boses ni Mariana. Respeto, hindi ako staff mo. Hindi ako mas mababa sa'yo. Kung gagawin ko to, pantay tayo. Walang insulto, walang kayabangan, mutual na respeto lang.
Hindi nagsalita si Hamad. Tinitigan lang niya si Mariana, dumadagdag ang bigat ng mga salita nito sa loob niya. Inilahad ni Mariana ang kamay niya at nang tanggapin iyon ni Hamad, may isang bagay na nagbago. Pagkalipas ng 2 araw, nakaupo si Mariana sa isang makintab na conference room sa tuktok ng isang high-rise tower sa Avenida Faria Lima. Sa mga salaming bintanang mula sahig hanggang Kisame, tanaw niya ang Sao Paulo sa ibaba, isang lungsod ng semento at ambisyon na kumikislap sa sikat ng araw sa umaga. Sa harap niya ay isang glass table na puno ng makakapal na dokumento, mga kontrata, spreadsheet, technical na report, lahat ng detalye ng Brazilian investment ni Hamad nakalatag ng malinaw. Sa tapat niya, nakaupo si Hamad, halatang tensyonado, minamasdan ng bawat galaw niya. Katabi nito si Mohamed, personal assistant niya, nerbyoso, nakayuko sa laptop, tuloy-tuloy ang pagtatype. Tahimik na nagbasa si Mariana, pahina ng pahina ang balik, hindi mabasa ang ekspresyon. Hindi mapakali si Hamad, kumakatok ang mga daliri niya sa mesa, kinikilos ang upuan, umiinom ng tubig. Sa wakas, sa Arabic, nagtanong siya, "So, ano ang nakikita mo?" Hindi agad tumingala si Mariana. Muling binasa niya ang isang bahagi ng kontrata, saka maingat na ibinalik ang pahina sa mesa. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, sino ang sumulat ng kontratang ito? Nagpalitan ng mabilis na tingin si Hamad at Mohamed bago sumagot si Hamad, isang top corporate firm sa Brazil, isa sa pinakamagagaling. Bakit? Pinadaan ni Mariana ang mga daliri sa buhok niya at napabuntong hininga. Kasi puno ito ng butas at hindi lang legal ang problema, strategic din. Sumandal si Hamad pasulong, ngayon ay buong-buo na ang atensyon. Sabihin mo. Hinila ni Mariana ang isa sa mga spreadsheet, palapit at iniikot ito papunta sa kanya. Ang investment ay para sa isang container terminal sa Port of Santos, tama? Isang 25 taong partnership sa gobyerno. Tumango si Hamad. Oo, 150 milyon ang upfront cost. Inaasahan naming 8% annual return. Tinapik niya ang isang particular na linya sa dokumento. Ang projection na to ay base sa shipping volumes na hinding-hindi mangyayari. Nagkunot ang noo ni Hamad. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Mariana at naglakad papunta sa bintana, inaayos ang mga iniisip. Lumingon siya, pabalik sa kanya. Ang financial model na ginamit ng mga consultant mo ay nag-a-assume na lalago ang port ng 5% bawat taon, pero binaliwala nila ang 3 kritikal na salik. Una, sabi niya, ang Port of Santos ay halos nasa sukdulang kapasidad na. Anumang pagpapalawak ay mangangahulugang aagawin mo ang kliyente ng mga kasalukuyang terminal. Hindi lumalago ang merkado. Nagkakainan lang silang sarili. Nauuwi yan sa price war at sa war na yon ikaw ang talo. Unti-unting namutla si Hamad. Itinaas ni Mariana ang pangalawang daliri. Ikalawa, may patibong sa kontrata kapag sa loob ng 10 taon ay hindi mo naabot ang performance targets, pwedeng kanselahin ng gobyerno ang kasunduan. Bumuntong si Hamad at sino ang nagtatakda ng targets? Tumango si Mariana, eksakto ang gobyerno at ang mga target na yon, imposible. Gawa-gawa ng mga burokratang malamang hindi pa nakakatapak sa isang pantalan. Diretso kang naglalakad papasok sa bitag. Mabilis na nagtatype si Mohamed. Tinitsek ang mga numero. Lalong tumitindi ang tensyon sa mukha niya sa bawat linya. Itinaas ni Mariana ang ikatlong daliri. At ikatlo, ito ang pinakamasama, may nagmamaniobra ng datos. Bumigat ang katahimikan, biglang tumayo si Hamad. Ano? Kinuha ni Mariana ang isang spreadsheet at itinuro ang kumpol ng mga numero sa ibaba. Ang mga bilang na ito tungkol sa cargo volume, kasinungalingan, ikinumpara ko sa opisyal na ulat ng gobyerno. Ang totoong datos ay 20% na mas mababa kaysa sa sinasabi ng study ng to. May nagpalobo ng numero para iligaw ka.
Agad inagaw ni Hamad ang papel at mabilis na sinuri. Hindi pwede. Galing ito sa sarili kong mga konsultant. Malaki ang bayad ko sa kanila. Ikinrus ni Mariana ang mga braso. Kung ganon alinman sa walang kwenta sila o may tao sa loob ng team mo na gustong itulak ang proyektong ito, kahit alam niyang sakuna. Huminto sa pagtatype si Mohamed at tumingala na babahala. Ibinalibag ni Hamad ang dokumento sa mesa, nagkalat ang mga papel. Sino? Sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na panga. Sino ang gagawa nito? Kalmadong sumagot si Mariana, isang taong makikinabang sa pagkabigo mo. Isang taong kikita kapag nawala sa iyo ang 150 milyong dolyar. Napatigil si Hamad sa pag-iisip, pagkatapos ay humarap siya kay Mohamed. Sino ang nagdala sa akin ng proposal na to? Sino ang nagpakilala ng proyekto? Nagatubili si Mohamed. Si Omar po, sir. Omar al-Baghdadi, isa sa mga executive na nandoon sa mesa sa restoran at minoridad na partner din ni Hamad sa dalawa pang venture. Pumikit si Hamad at idiniin ang mga daliri sa sentido. Omar, mahinang ulit niyan, walang sinabi si Mariana. Kilala niya ang ekspresyong iyon. Mukha iyon ng isang lalaking na pagtantong pinagtaksilan siya ng taong pinagkatiwalaan niya. Tumingala si Hamad sa kanya. Sigurado ka ba? Lubos na sigurado na peke ang mga numero? Tumango si Mariana. Oo, at may iba pa. Kinuha niya ang isa pang papel, isang service contract, at idinulas ito palapit sa kanya. Ito ang kasunduan sa pagitan ng kumpanya mo at ng consulting firm na gumawa ng investment report. Tingnan mo kung sino ang pumirma bilang kinatawan. Binasa ni Hamad ang pangalan, pumuti ang mukha niya, Karim al-Baghdadi. Kinumpirma ni Mariana, kapatid ni Omar, may-ari ng firm na binayaran ng 2 milyong reais para sa peking feasibility study na ito. Dahan-dahang napaupo si Hamad, tila nang hina ang mga tuhod. Nakatitig si Mohamed sa papel, hindi makapaniwala. Muling nagsalita si Mariana, kontrolado pa rin ang tono pero hindi malamig. Sinadya nila to, kapag bumagsak ang proyekto at babagsak talaga, bibilhin nila ang bahagi mo nang halos wala kang makuha. Tapos aayusin nila ito ng tama at kukunin ang buong kita. Hinaplos ni Hamad ang mukha niya, pilit pinapakalma ang paghinga. Pinagkatiwalaan ko siya, sabi niya parang sa sarili lang. 5 taon na kasama ko si Omar, pinagkatiwalaan ko siya. Tahimik na umupo ulit si Mariana, binibigyan siya ng espasyo. Alam niyang walang salitang pwedeng pumuno sa ganong klaseng pagtataksil. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, tumingin si Hamad kay Mariana na may bagong tingin. Paano mo nalaman ang lahat nito sa loob lang ng 2 araw? Tanong niya. Buwan ang ginugol ng sarili kong consultants at hindi nila nakita kahit ano. Nagbigay si Mariana ng bahagyang ngiti, mapait at banayad. Kasi tinatago nila, hindi ako naghahanap para kumpirmahin ang gawa nila. Hinahanap ko kung ano ang ibinaon nila. Tahimik si Hamad, pinoproseso ang lahat. Tapos nagtanong siya, so anong gagawin ko ngayon? Huminga si Mariana, naging praktikal ang tono. Una, umatras ka agad sa deal. Gumamit ka ng kahit anong dahilan, currency volatility, internal review, kahit ano, basta lumabas ka. Dahan-dahang tumango si Hamad. Ikalawa, dagdag niya, harapin mo si Omar, pero hindi mag-isa. Dalhin mo ang ebidensya, dalhin mo ang mga saksi. Mas mabuti kung may abogado. Kung nagawa niya to 1 beses, malamang nagawa na niya dati. Kumuyom ang mga kamao ni Hamad. Magbabayad siya para dito. Pero umiling si Mariana, kalmado pero matatag. Huwag mong hayaan ang galit ang magdikta. Kapag galit ka, masama ang desisyong nagagawa mo. Gusto mo ba ng tunay na hustisya? Sabi ni Mariana, kalmado pero matatag ang boses. Kung gayon, habulin mo ito ng may estratehiya, mahinahon, tuloy-tuloy at eksakto.
hindi sa pamamagitan ng galit. Matagal siyang tinitigan ni Hamad. Pagkatapos, sa Arabic, tahimik ngunit tapat ang tinig niya. Hindi mo lang ako iniligtas sa pagkawala ng 150 milyong dolyar. Iniligtas mo rin ang reputasyon ko. Kung tinuloy ko ang investment na iyon at bumagsak, pagtatawanan ako ng lahat. Bahagya lang nagkibit balikat si Mariana. Binayaran mo ako para gawin yon. Umiling si Hamad. Hindi binayaran kita para magsuri. Pero ang ibinigay mo ay higit pa roon. Natuklasan mo ang isang lantad na pandaraya. Tumayo siya at iniunat ang kamay. Salamat Mariana, totoo. Kinamay niya ito at sa sandaling iyon may nagbago sa loob niya. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang mga magulang niya, 3 taon na ang nakaraan, hindi na siya nakadama ng pagkaligaw. Nakaramdam siya ng halaga. Nakaramdam siya na may nakakakita sa kanya. Para bang ngayon lang niya naunawaan na hindi natapos ang kwento niya sa expressway na iyon. Baka nagsisimula pa lang talaga. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Mariana sa makintab na opisina sa Avenida Faria 5. Pero ngayon, hindi na sila dalawa lang ni Hamad. Puno ang conference room. Naupo si Hamad sa dulo ng mahabang mesa, kalmado at may autoridad. Katabi niya si Mohammed, may makapal na folder ng dokumento sa harap. Malapit sa kanila, nakaupo ang 2 abogado na nakamaayos at formal na suit. At sa tapat nila, si Omar al-Baghdadi. Si Omar ay pulido at relax, nasa maagang 40, may maninipis na pilak na hibla sa sentido at isang sanay ng ngiti. Pumasok siya ng kaswal. Hamad, ano to sorpresa? Akala ko nasa labas ka ng bansa. Hindi ibinalik ni Hamad ang ngiti. Itinuro lang niya ang bakanting upuan sa tapat niya. Maupo ka, Omar. Kumibot ang ngiti ni Omar, sandali lang, pero umupo siya. Doon lang niya napansin si Mariana, tahimik na nakaupo sa pinakadulo ng silid. Nagkunot ang noo niya. Sino yan? Binaliwala ni Hamad ang tanong. Omar, naaalala mo ba ang port terminal investment na dinala mo sa akin, yung proyekto sa Santos? Muling nag-relax si Omar at napatawa. Siyempre, napakagandang oportunidad. Nakapirma ka na ba? Tumango si Hamad kay Mohammed. Sa isang galaw, binuksan ni Mohammed ang folder at inilapag ang 3 dokumento sa mesa. Bago pumirma, malamig na sabi ni Hamad, nagpagawa ako ng independent review. Nawala ang tiwala sa ngiti ni Omar. Review? Bakit? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Itinulak ni Hamad ang mga dokumento papunta sa kanya. Ito ang tunay na cargo volume figures, opisyal na datos ng gobyerno. Ikumpara mo sa mga ibinigay mo sa akin. Pinulot ni Omar ang mga papel. Pinanood ni Mariana ang eksaktong sandali na nawala ang kulay sa mukha niya. Hamad, ako na baka nagkamali lang ang consulting firm. Ang firm ng kapatid mo, singit ni Hamad. Yung binayaran ng 2 milyong reais para pekein ang datos na ito? Tumahimik ang buong silid. Tumingin-tingin si Omar sa mga abogado, kay Mohammed, kay Mariana, parang naghahanap ng kahit sinong kakampi. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko kailanman. Sumandal si Hamad pasulong, parang yelo ang tinig. Plano mong mag-invest ako, bumagsak, at saka mo bibilhin ang lugi ko ng halos wala, di ba? Bumuka ang bibig ni Omar, pero walang lumabas. Partner kita, pagpapatuloy ni Hamad, kaibigan, at tinraidor mo ako. Sa wakas nagsalita si Omar, basag ang boses. Pakiusap, Hamad. Pag-usapan natin ito ng pribado, tayong 2 lang. Hindi, tumayo si Hamad. Wala na tayong dapat pag-usapan, tapos na. Wala ka na sa lahat. Lahat ng partnership, lahat ng deal, tapos na. Namutla si Omar. Hindi mo pwedeng gawin yan. Magsalita ang isang abogado, matatag at malinaw. Pwede niya at nagawa na. Na-freeze na ang assets mo sa mga kumpanya ni G. Al Saudi, maglalabas ng public statement sa loob ng 1 oras. Lumipat ang tingin ni Omar kay Mariana, puno ng puot. Ikaw eto, di ba? Yung waitress na akala niya matalino siya.
Hindi na tinag si Mariana. Tiningnan niya ito ng tahimik at kalmado. Umiikot si Hamad sa mesa at humarap kay Omar. Siya ang nagligtas sa akin mula sa iyo. At oo, mas matalino siya kaysa sa magiging ikaw kailanman. Tumayo si Omar, nanginginig sa desperasyon. Pakiusap, Hamad. May pamilya ako, may utang. Hindi mo pwedeng... Hindi ko pwede. Umatras ng isang hakbang si Hamad, malamig at pinalang boses. Lumabas ka. Ngayon, tumingin pa si Omar sa paligid umaasang may awa. Wala, napasuray siya palabas. Sumara ang pinto sa likod niya na may mahinang click. Huminga ng malalim si Hamad at bumagsak sa upuan parang taong kakatapos lang sa digmaan. Tumayo si Mariana. Inakala niyang masyado kang abala para mapansin na ikaw ang maglilinis ng kalat. Itinaas ni Hamad ang kamay. Sandali! Binuksan niya ang drawer at kumuha ng sobre. Iniabot niya iyon kay Mariana. 150,000 ayon sa usapan. Tinanggap ni Mariana ang sobre. Ang bigat nito sa kamay niya ay parang hindi totoo. Nagpatuloy si Hamad. May alok ako, magtrabaho ka sa akin, opisyal, bilang investment consultant, fixed salary, may profit sharing. Napatigil si Mariana sa gulat. Kailangan kong pag-isipan, mahina niyang sabi. Tumango si Hamad. Mag-isip ka pero huwag masyadong matagal. Bihira ang mga taong tulad mo. Nagbigay si Mariana ng banayad ng ngiti at naglakad palayo. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya sa La Maison d'Or. Sa huling pagkakataon, hindi na bilang waitress, kundi bilang isang taong handang magsimula ng bagong kabanata. Magdamag siyang nag-iisip, nakaupo na ngayon sa account niya ang 150,000 reais. Nasa mesa ang isang tunay na alok sa trabaho. Abot kamay na ang bagong simula. Pero bago siya makapagsabi ng oo sa kahit ano, kailangan muna niyang isara ang pinto ng nakaraan. Sa entrada, sinalubong siya ni Carlos halatang nagulat. Mariana, akala ko hindi na kita makikita ulit. Ngumiti siya. Nandito ako para magpaalam. Magpaalam? Ulit ni Carlos, naguguluhan. Tinanggap ko ang bagong alok sa trabaho, pero hindi ako pwedeng umalis nang hindi muna nagpapasalamat sa iyo. Palagi kang naging makatarungan sa akin. Saglit na nanahimik si Carlos, tapos hindi inaasahan niyakap niya si Mariana ng mahigpit at taimtim. Karapat dapat mo yan, Mariana. Noon pa man alam kong may kakaiba sa'yo. Tumango siya, hinihila ng emosyon ng dibdib niya, pero bago pa siya tuluyang makaalis, may pamilyar na boses ang tumawag. Mariana! Lumingon siya. Nakatayo sa entrada si Hamad, nakamatalas na navy blue suit, pero may nagbago sa kanya. Parang gumaan siya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Tumingin si Mariana kay Carlos na siya namang tumango ng palihim at kusang lumayo. Lumapit si Hamad, banayad ang tono. Nakapag-isip ka na ba tungkol sa alok ko? Huminga si Mariana. Oo, at nakapag-desisyon na ako. Tatanggap ako ng alok, pero hindi sa'yo. Kumurap si Hamad na hindi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Isa sa mga kakompetensya mo, si Mansur Al-Farsi, na balitaan ang nangyari. Pinuntahan niya ako kahapon. Nag-alok siya at tatanggapin ko. Sandaling natahimik si Hamad, saka nagbigay ng maliit na ngiti na puno ng pagkagulat. Palaging matalas si Mansur, magaling ang pinili niya. Iniunat niya ang kamay. Binabati kita, Mariana. Totoo. Kinamay niya ito pero may kailangan pa siyang sabihin. May isa pa, sabi niya. Nagantay si Hamad. Nung gabing iyon sa restoran, hindi lang ako ang iniinsulto mo. Iniinsulto mo ang lahat ng tingin mong mas mababa sa'yo. Mga waiter, cashier, tagalinis. Mga taong hindi mo man lang tinitingnan sa mata. Yumuko si Hamad, nilamon ng hiya. Nagpatuloy si Mariana, hindi malupit pero matatag. Ipinanganak kang may pribilehiyo. Hindi mo kasalanan yon, pero kung paano mo tratuhin ang iba, nasa iyo yan. Nitong gabing iyon, pinili mong maging malupit. Tumingala siya, kita ang sakit sa mga mata niya. Alam ko,
At humihingi ako ng tawad, wala akong maidadahilan. Tumango si Mariana. Hindi ko tinatanggap ang tawad mo para sa sarili ko. Tanggapin mo ito para sa mga taong makikilala mo sa hinaharap. Tratuhin mo sila ng mas mabuti dahil hindi mo talaga alam kung sino ang nasa harap mo. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Hamad sa Arabic, mababa ang boses. May itinuro ka sa akin na hindi kailanman naglakas loob ituro ng iba. Sumagot si Mariana sa Arabic din, kasi walang nagkaroon ng pagkakataon. Pinalibutan mo ang sarili mo ng mga taong puro oo ang sinasabi, pero wala akong kailangan sa'yo. Kaya nasabi ko ang totoo. Ngumiti si Hamad ng tapat, walang yabang, walang kapangyarihan, purong respeto. Kaya malayo ang mararating mo at hindi mo na ako makikita ulit. Alam ko, iniabot niya ulit ang kamay niya. Kung magbabago ang isip mo, bukas ang pinto ko. Kinamay niya ito, baka, pero sa ngayon may iba akong plano. Good luck. Ikaw rin. Lumabas si Mariana ng La Maison d'Or, huminto sandali sa bangketa. Huminga siya ng malalim, pinuno ang baga ng hangin ng Sao Paulo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, mula nang maaksidente ang mga magulang niya, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal nang nawala, pag-asa. Hindi ito tungkol sa pera, hindi rin tungkol sa paghihiganti, tungkol ito sa dignidad, sa pagbawi ng sariling halaga, sa pagpapatunay sa sarili na hindi siya tinukoy ng uniforming suot niya, na ang pagkawala ay hindi ibig sabihin tapos na ang kwento niya, ibig sabihin lang muling isinusulat ito. Kinuha niya ang telepono at sumagot. Hello? Oo, si Mariana ito. Tinatanggap ko ang alok. Kailan ako magsisimula? Masigla at excited ang boses sa kabilang linya. Ngumiti siya. Ayos. Kita tayo sa Lunes. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa at naglakad pababa ng avenue, taas noo, tuwid ang balikat. Sa likod niya, sa salamin ng restoran, ramdam niya ang damdamin mula sa staff at mga bisita. Paghanga. Tunay na paghanga. Ilang taong tulad ni Mariana na ang dumaan sa landas mo, mga taong hindi mo napansin dahil sa uniforme nila, trabaho nila o accent nila. Paalala ang kwentong ito, walang bayad ang respeto, pero kaya nitong baguhin ang lahat. Kung tumagos sa iyo ang mensaheng ito, mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang kwento mo sa comments. Naranasan mo na bang maliitin, baliwalain, husgahan ng hindi patas? Gusto kong marinig ang kwento mo at sino ang nakakaalam. Baka ma-feature ito sa susunod na video para makapagbigay inspirasyon sa iba. Mahalaga ang boses mo. Mahalaga ang presensya mo rito higit kaysa sa inaakala mo. Salamat sa panunood.